Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Under the Boardwalk. Halina't simulan na natin. Sa baybayin ng New Jersey, isang malaking grupo ng mga pulang crabs ang masayang namumuhay sa tabing dagat, ngunit hanggang sa dumating ang summer, dahil nagbabakasyon ang asul na si Crab sa isang resort sa baybayin, upang sila ay mabuhay, ang mga pulang crabs ay pinagsisilbihan sila. Kahit na nagseselos sila dahil madali lang nakakakuha ang mga asul na crabs ng mga magagandang shell, isa sa mga pulang crabs na nagngangalang Armand, kasama ang kanyang kaibigan na si Anemone. Bukod sa kanya wala nang ibang maituturing na kaibigan si Armand, dahil siya ay mahiyain at nais mapag-isa. Dumating ang iba pa niyang kaibigan na sina Bobby, Manny at Jimmy, inimbitahan siya na sumama sa disco mamayang gabi, ngunit nag-aalinlangan siyang sumama. Isang malaking shell ang nakita nila at tiyak na kasya ito kay Bobby. Sa tuwing nakakakita sila ng shell ay pumipila sila upang magpalit ng kanilang bahay. Gayunpaman, sa tuwing malapit na si Armand sa pagpalit ng bahay niya, siya ay umiiwas at ayaw niyang mapalitan ito, dahil ito na lamang ang tanging alaala niya mula sa kanyang mga magulang, kahit na si Anemone ay pinipilit na magpalit na si Armand ng bahay. Sa ilalim ng karagatan, isang asul na babaeng crabs na si Ramona at ang kanyang kapatid na si Shelly, sila ay sabik na makarating sa baybayin, nagsimula silang maglaro rito. Ngunit agad din silang pinaalalahanan ng kanilang magulang na mapanganib ang magtagal sa tuyong bahagi ng baybayin, at agad silang tumungo sa resort. Si Armand ay nagtatrabaho dito sa resort bilang taga-spray ng tubig sa mga asul na crabs dahil kailangan nilang palaging basa. Maya-maya ay tumalon si Ramona sa tubig kung saan ay nabighani si Armand sa kanya. Ngunit masyado siyang mahiyain para kausapin ito. Tinawag ng ina ni Ramona si Armand patungo sa kanya, ngunit natatakot si Armand sa tubig dagat, kaya naglakad siya sa gilid upang makapunta. Habang nag-i-spray si Armand, nakita niya na kausap ni Ramona ang isang lalaking crab na si Meiko, isang mayabang na crab. Nais ni Armand na kausapin si Ramona ngunit agad siyang hinarangan ng mayabang na Meiko at inimbitahan ito sa disco. Nagpaalam si Ramona sa kanyang ina na pupunta siya sa disco ngunit hindi siya pinayagan, dahil masyadong mapanganib ang tuyong baybayin. Subalit sumuway si Ramona at hinintay ang ina na makatulog at umalis kasama ang kanyang kapatid. Si Armand ay naghahanda ng matulog nang biglang dumating sina Bobby at binitbit siya patungo sa disco, ngunit hinarangan sila ng mga gwardya dahil palagi silang nagsasanhi ng kaguluhan dito, ngunit dahil si Armand ay pamangkin ng may-ari ng disco, sila ay pinapasok sa loob. Naghiwalay sila at nanatili si Armand sa tabi hanggang sa makita niya roon si Ramona. Hinikayat siya ni Anemone na lapitan ito at yayain sumayaw, ngunit nahihiya siya. Gayunpaman pinilit ni Anemone si Armand hanggang sa magkalapit sila at magsimulang mag-usap. Napansin naman ni Meiko na magkasama ang dalawa kaya agad siyang lumapit at tinulak niya si Armand at sinimulang hiyain. Nang makita ito ni na Bobby agad silang lumapit upang harapin sina Meiko. Nakamasid naman ang mga gwardya kaya dinaan na lamang nila ang away sa dance battle. Nang insultuhan ni Meiko ang ina ni Bobby, nagalit siya at nagsimula ang makipag-away. Dahil dito pinaalis ang mga pulang crab sa disco. Nagalit si Armand sa tatlo dahil sa paggawa nila ng gulo at sa pinalampas na pagkakataong makausap si Ramona, at ginamit siya upang makapasok sa disco. Habang nagmumukmuk si Armand tungkol sa kanyang buhay, nagpakita si Meiko sa harap niya kasama ang mga kaibigan nito. Binyuli nila si Armand at kinuha nila ang shell nito. Sa hindi kalayuan nakita sila ni Ramona na pabalik na sana sa kanilang ina. Agad na pinigilan ni Ramona ang pambubuli nila ngunit ang shell ni Armand ay gumulong sa dagat. Kahit na siya ay takot sa tubig, pilit pa rin niyang kinukuha ang shell niya. Isang malaking alon ang humampa sa kanila, hanggang sa higupin si Armand ng karagatan. Samantala, tinamaan din ng malaking alon ang resort at ang kabahayanan sa baybayin. Kinabukasan, ang kanilang mga tahanan ay lubhang nasira at napagtanto nila na nawawala si Armand. Nagising si Armand sa ibang dako ng tabing dagat, nag-ikot-ikot siya upang hanapin ang kanyang shell. Nakatagpo siya ng isang crab na may shell ng bote, ngunit isang lalaki ang lumitaw na nanghuhuli ng tulad nila, kaya agad silang nagtago. Subalit kahit anong takas ni Armand ay nahuli pa rin siya, inilagay siya sa kulungan at nilagyan siya ng bagong shell na may nakalagay na presyo. Doon nga ay may mga crabs din at nakita ni Armand ang dalawang kakilala niya. Nakita din niya doon si Ramona na umiiyak sa sulok at natatakot na matuyo. At kailangan niya agad makaalis upang bumalik sa dagat at sa kanyang ina. Ngunit sinabi sa kanya na ang paglabas ay isang kamatayan kaya hindi na siya makakauwi pa.
naghanap ng paraan si Ramona para makatakas hanggang sa makita niya ang isang babaeng maraming kumikinang sa katawan. Ginamit niya ang makintab niyang shell upang akitin ito. Napansin siya ng babae at nais siyang bilhin. Ginamit ni Ramona ito na pagkakataon sa sandaling buksan ng lalaki ang kulungan. Kumapit silang lahat hanggang sa sila ay makatakas. Samantala, tinipon ni Bruno ang lahat ng crab sa dalampasigan at kinausap sila sa pagkawala ni Arman at Ramona. Sa una ay naging maayos ang lahat, subalit nang sinabi ni Manny na ang huling kasama ni Ramona ay si Meiko, ngunit nagsinungaling siya at sinabi na nakita niya na hinahabol ni Jimmy si Ramona, at inakusahan sila, na sila ang dahilan kung bakit tinamaan si Ramona ng alon, dahil dito ang dalawang grupo ng crabs ay nag-away at gumuhit sa buhangin ng paghihiwalay sa kanilang lugar. Samantala, nagkagulo ang mga tao sa pagtakas ng mga crabs at sinusubukan nina Arman at Ramona na matakasan ang lalaki. Nang makatakas, sila ay sumakay sa roller coaster upang hanapin ang lokasyon ng dagat. Sa pag-andar nito, natatakot si Arman sa bilis ng takbo samantala si Ramona ay nakaramdam ng sobrang saya. Sa kanilang paglalakbay, nakaramdam si Ramona ng pagkahina ng natutuyo na siya, kaya agad na naghanap si Arman ng spray at kinuha niya ang spray sa isang babae na nakita niya. Ginamit niya ito kay Ramona at muling nanimbalik ang kanyang sigla. Nang makita ang lugar na ito, ngayon lamang ni Arman nalaman na may lugar na ganito. Kaya napagpas siya ni Ramona na subukan ang lahat ng rides doon, dahil dito nagkaroon sila ng masayang oras ng magkasama. Samantala, patuloy na hinahanap ni na Bobby si Arman, ngunit hindi nila ito matagpuan, kaya galit na galit si Manny at nais na gumanti. Pinakalma ni Bruno ang tatlo at nagkwento ng kanyang buhay. Siya ay isang bully noon, habang siya ay paulit-ulit na nakikipag-away at ilang ulit nang nawala ang kanyang braso. Ngunit isang araw hindi na ito muling tumubo pa. Habang nakikinig sila sa kwento ni Bruno, narinig nila ang boses ng mga asul na crab sa loob ng disco, at nais na pumasok at gumawa ng gulo, ngunit nagpasya si Bobby na hanapin na lang si Arman. Dito nga ay nakaramdam muli si Ramona ng panghihina kaya agad na humanap si Arman ng tubig. Nakita nila ang fountain ngunit nagsasara na ito. Sinubukan ni Arman na kumuha ng tubig subalit wala siyang nakuha. Nakita ni Bobby si Shelly na hinahanap ang kapatid niya at sinubukang kausapin ito. Ngunit nakikipag-usap si Shelly sa pamamagitan ng sign language. Sa una ay naiinis si Shelly ngunit napagtanto niya na mabait si Bobby, kaya nagpasya sila na magkasama nilang hanapin sina Arman at Ramona. Pinag-uusapan naman ni Ramona at Arman tungkol sa pagkikita nila sa disco, at tinanong siya ni Ramona kung yayayain ba siyang sumayaw ni Arman. Sumagot siya na masyado siyang mahiyain kaya hindi niya iyon magawa. At naikwento din niya ang tungkol sa kanyang nakaraan kung saan namatay ang kanyang magulang dahil sa malakas na bagyo. Siya ay nagtago sa kanyang shell dahil sa pagkatakot, kaya simula noon ay palagi na siyang takot sa tubig, ngunit nakikita ni Ramona na matapang siya dahil sa pagprotekta nito sa kanya. Nang ihahatid na ni Bobby si Shelly pauwi, nakasalubong nila ang ina nito at sinabi na lumayo ito sa kanyang anak. Sinubukan ni Bobby na magpaliwanag ngunit hindi siya pinakinggan nito. At agad na kinuha ang anak niya at tinawag siyang halimaw. Sa disco, binato ni Jimmy at Manny ang isang lata ng soda sa loob dahilan ng pagkakagulo. Hindi naman umalis si Meiko at nagpasya na labanan ang dalawa. Nang makita ni Bobby ang kaguluhan agad niyang pinuntahan ito at sinubukang awatin sila. Subalit nang makitang nasasaktan na si Manny, hinawakan niya ang braso ni Meiko hanggang sa matanggal ito. Nagalit si Meiko at sinabi na maghihiganti sila at ibinunyag na patay na si Arman at hinagis ang shell nito. Nagpakita si Anemone na takot at hindi makapagsalita, kaya nagdeklara si Manny ng digmaan laban sa mga asul na crabs. Samantala, sina Ramona at Arman ay masayang magkasama. Nang malapit na silang mag-kiss, nagulo sila ng dalawang kaibigan ni Bruno, at tinanong sila kung sila ay magkasintahan. Agad naman na binitawan ni Arman ang kamay ni Ramona kung saan ay umalis ito na masama ang loob. Sinabi ng pulang crab na hindi sila maaaring magkaroon ng relasyon ng asul na crab. Agad na hinabol ni Arman si Ramona at humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa. Sinabi ni Ramona na hindi sila talaga maaaring maging magkasintahan, at hindi papayag ang kanyang ina. Ngunit dahil sa kakulangan sa tubig, si Ramona ay nanghina at agad naman siyang tinulungan ni Arman at binitbit patungo sa dagat. Samantala, ang dalawang panig ng crabs ay nagsisimulang hikayatin ang mga kani-kanilang lahi upang lumaban. Dito nga ay nagsimula na ang dalawang panig na magdigmaan dala ang kanilang mga armas. Umahan sa dagat ang ina ni Ramona at nagulat sa digmaan. Isang shell ang tatama sa kanila nang biglang iniligtas sila ni Bobby.
At sa wakas ay naniwala siya na hindi masama ang mga pulang crabs. Dito nga ay patuloy pa rin na binitbit ni Arman si Ramona hanggang sa makita niya ang digmaan na nagaganap. Ngunit matapang na dumaan si Arman sa gitna ng digmaan at hindi pinansin ang mga ito. Nakita sila ng ibang crabs at huminto ang lahat at nagbigay ng daan at hindi makapaniwala na buhay ang dalawa. Nakarating na si Arman sa dagat at nilabanan ang takot sa tubig. Sumisid siya sa kailaliman hanggang sa gumising si Ramona at muling nanembalik ang lakas niya. Nang makita si Arman ay agad niya itong hinalikan. Sa baybayin ay masaya silang makitang buhay si Ramona at Arman, at ibinalita sa lahat na sila ay magkasintahan. Naging masaya ang mga kaibigan ni Arman dahil ngayon ay nagkaroon na si Arman ng kasintahan. Nakita ng lahat kung papaano nagmahalan ang dalawa, kaya napagtanto nila na ang digmaan ay walang saysay, kaya binitawan nila ang kanilang armas. Sinisisi nila ang lahat ng ito kay Meiko dahil siya ang nag-udyok sa lahat na gawin ito. Pinarusahan siya ng kanyang ina na hindi na siya bibigyan ng kayamanan. Ngayon ang lahat ay nagkakaisa na at nagsimulang itayo muli ang kanilang mga tahanan. Sa kanilang pagdiriwang dumating si Meiko dala ang bagong shell, na nagpapakita ng paghingi ng tawad kay Bobby. Ang lahat ay nagpalit ng mga bagong shell. Nagkita muli sila ni Arman at Anemone, ngunit nais ni Arman na panatilihin ang bago niyang shell, at nais din ni Anemone ng bagong makakasama. Masayang tinanggap nila ang kanilang desisyon. Si Anemone ay binigay sa isang crab na walang shell at masayang masaya sila. Ang lahat ay naging masaya ng magkakasama at nagdiwang sa pagkakaayos ng lahat. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.